maligayang pagbabalik, batang amo. Pinsan, hindi ko inaasahan na sa ibang bansa, sa loob ng 5 taon, ikaw ang naging pinakamayamang tao sa Chinese Business Street. Noon si Lolo ay nag-ayos ng isang kasal at umalis ka ng bansa. Sa pagkakataong ito, bumalik ka, nagbago na ba ang iyong isip? Ang iyong asawa ay naghihintay sa iyo ng 5 taon. Hindi ko hiniling na maghintay siya. Sa pagkakataong ito, bumalik ako para hiwalayan siya. Anong debosyo? Hindi papayag si Lolo. Pinsan, hintayin mo ako. Ang seremonya ng parangal ng dalaga ay malapit nang magsimula. Ikaw bilang kauna-unahang babaeng direktor na Chino na nanalo ng Oscar sa mundo. Napakalaking karangalan. Talagang hindi ka darating. 5 taon na akong nawawala. Tanggapin mo ang parangal para sa akin. May mas mahalaga pa akong gagawin. Kuya Fu, 5 taon na ang lumipas. Sa wakas, hinintay kitang makauwi. Nagtataka ako kung naaalala mo pa ang pangako nung bata pa tayo. Kapag naisuot mo na ang singsing na ibinigay ko sa'yo, ikaw ay akin na. Mamaya pakakasalan kita. Sige, ayos na. Kuya Fu, kung magsisinungaling ka, ikaw ay tuta. Gusto mo ng diborsyo? Maliban na lang kung mamatay ako. Noon, kung hindi dahil sa kabutihan ni Mingzhu, namatay na sana ako sa tabing daan. Nais ni Lolo na suklian ang kabutihang iyon. Maaari sana siyang magbigay ng pera, bahay o shares. Ngunit iginiit mo na pakasalan kita. Paumanhin, ngunit talagang hindi ko matanggap. Lolo, huwag kang magalit. Ang pinsan ay hindi pa man lang nakikilala ang kanyang asawa, kaya natural lang na mahirapan sa una. Siguro kung magkita sila, pinsan, tanggapin mo na lang. Lolo, ano ba talaga ang itsura ng hipag ko? 5 taon akong nawala at hindi ko siya nakita. Si Mingzhu ay isang diwata na bumaba sa lupa. Malalaman mo kapag nakita mo siya. Naintriga mo ako. Pinsan, napakapalad mo. Akala mo ba katulad kita? Mahuhulog ka sa kahit sinong babae. Kahit na talagang diwata siya, hindi ko siya titingnan. Nandito na ang batang ginang. Lindo! Kuya Fu, sa wakas nakabalik ka na. Si Kuya Fu ay kasing gwapo nung bata pa siya. Ito pala ang diwata na inilarawan ni Lolo. Aling diwata ang tumitimbang ng 300 yen? Ano ang alam mo? Ang mas mataba ay mas mapalad. Pinapalad niya ang kanyang asawa. Bukod pa riyan, si Mingzhu ay mabait, kaya siya ang pinakamaganda. Ikaw na sutil, ang katawan lang niya ang nakikita mo, mababa. Lolo, kahit hindi dapat husgahan ang itsura, kung haharapin ko ang babaeng may 300 yen araw-araw, lalo pa kung pakasalan, hindi ko man lang papasok sa bahay. Hindi ako tumitimbang ng 300 yen. Timbang ko, 281.25 yen lang. Hindi ba pareho? Pinsan, sinusuportahan kita. Tumahimik ka. Kuya Fu, sa totoo lang dati, hindi ako ganito kataba. Naalala mo? Hindi ako pumunta rito para sabihin ito sa iyo. Pumunta ako para... Tumahimik ka. Halika rito. Wala ka namang galit kay Mingzhu, di ba? Wala. Ang hitsura niya ay walang kinalaman sa akin. Eh bakit labis kang tutol kay Mingzhu? Maaring may ibang tao sa puso mo? Ibang tao? Kapag isinuot mo ang singsing na ibinigay ko, magiging akin ka. Pakakasalan kita mamaya. Kung gayon, ayos na. Kuya Fu, kung magsisinungaling ka, tuta ka. Lolo, ipinangako kong pakakasalan ko siya at hindi ko mababawi ang salita ko. Kuya Fu, kaya naaalala mo pa ang pangakong ibinigay mo sa akin? Napakagaling. Ano kung may napangakuan kang iba? Paano kung hindi maalala ng taong iyon at may asawa na? Huwag mong hayang silawin ka ng mga babaeng labas. Lolo, wag mo nang pilitin ang aking kuya. Ano ang pagkakaiba ng babaeng ito sa isang baboy? Upang gamutin ang aking sakit, uminom ako ng hormones at naging ganito. Hindi talaga ako karapat-dapat kay Kuya Fu. Kinasusuklaman ko ang sapilitang kasal. Sa buhay na ito, hindi ko aaminin na siya ang asawa ko. Ikaw! Aray, sobrang galit ako. Inaatake na naman ako sa puso. Lolo, Kung maglakas loob kang banggitin ang diborsyo kay Mingzhu, ikaw ang papatay sa akin.
Matanda na si Lolo at hindi na kayang tiisin pa. Dahil hindi mo ako hinahayaang makipaghiwalay, simulan mo kay Shen Mingzhu, gawin mong kusa siyang umayaw. Sige Lolo, makikisama ako sa kanya ng maayos. Pahinga ka na. Handang maglaan ng oras sa akin si Kuya Fu. Iba siya sa ibang mga lalaki. Mabuti iyan, Xiaofeng. Ihatid mo ako pabalik sa dating tirahan. Sige, Kuya Fu, naalala mo ba? Tayo, Sino ang nagpahintulot sa iyo na tawagin ako ng ganyan? hindi mo ba gusto ang tawag na ito? Tama, kasal na tayo ngayon. Dapat kitang tawaging asawa ko. Talagang gwapo si Kuya Fu. pinsan, desperado ka na pala. Bakit ako nasa iri? Kaya pala niya akong buhatin. Bumalik ka muna sa iyong silid. Sige, Sa malapitang pagtingin kanina, ang mga mata ni Shen Mingzhu ay talagang kahawig ng mga mata ng babaeng dapat kong pakasalan noong bata pa ako. Tama nga, Pinsan, siguradong nagutom ka sa ibang bansa. Kahit na ang baboy na si Shen Mingzhu, nagkakagusto ka pa. Gumising ka. tumahimik ka. Kung banggitin mo muli ang salitang baboy, tatahiin ko ang bibig mo. Hindi ko na sasabihin. Hindi mo ba gusto ang asawa ng pinsan mo? Iniisip mo pa ba ang iyong unang pag-ibig sa kolehiyo, si Mu Yuking? Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Wala akong kinalaman sa kanya. Ang hindi ko makalimutan ay Kung gayon ayos na. Kuya Fu, ang sino mang magsinungaling ay tuta. Sige, hindi na ako magsasalita ng walang katuturan. Pero ngayon, narinig ng mga kaklase na bumalik ka at nagdaos sila ng welcome party para sa'yo. Tara na, dadaling kita doon. Jingyan, narinig kong nag-abroad ka pagkatapos magpakasal at iniwan si Miss Shen na naghihintay ng damang taon. Bakit wala siya ngayon? Sina Fu Jingyan at Yuking ang ginintuang magkapareha ng eskwelahan natin. Gaano kaganda ba si Miss Shen para agawin si Presidente Fu kay Yuking? Si Yuking ay tinaguriang pinakamagandang actress ng 3 beses. Mas maganda pa ba si Shen Mingzhu sa kanya? Sasabihin ko sa'yo, si Shen Mingzhu ay isa lang. umayos ka? Pinsan, kinakampihan mo siya? Sige, tatahimik na ako. Ipagtatanggol nga ni Fu Jingyan, ang babaeng iyon si Shen Mingzhu. Pupunta ako sa banyo. nasaan ang singsing kong damo? Sino ka? Ikaw, matabang baboy? Bakit ka humahad lang sa akin? Paano kang nagsasalita ng ganyan? Oh, nandito pala ang singsing ko. Matabang katulong, marumi ang sahig, mas mabuting linisin mo. Sinadya mo yon. Humingi ka ng tawad sa akin. Isang katulong, ang matapang na mag-utos sa akin, hindi ka karapat-dapat. Tulong. Anong nangyari? Shen Mingzhu, Anong ginagawa mo mataba? Isang katulong ay talagang mayabang. Hindi ako katulong. Ako si Shen Mingzhu. Ako ang asawa ni Kuya Fu. Ano? Kaya ikaw pala si Shen Mingzhu. Talagang akma sa iyo ang pangalan mo. Parang baboy. Kaya ikaw pala si Miss Shen, ha? Hindi ko inaasahan na Wareswa Tirfu, ang pinakamayamang lalaki sa Yoncheng, ay yung isang matabang Bitherxterial Libra. Akala ko si Shen Mingzhu ay mas maganda ba kay Yuking, pero nakakasira siya sa paningin. Hindi nakapagtataka na si Fu. Pagkapakasal ay agad umalis ng bansa. Dahil may ganyang kataba sa bahay, malamang hindi na siya makakain. Bumalik siya para hiwalayan ang asawa niya. Hihiwalayan din ba ako ni Kuya Fu dahil mataba ako? Miss Shen, nagasgas mo ang kamay ni Yuking ng ganito. Tila hindi ka lang pangit, kundi malupit ka rin. Sinira muna niya ang gamit ko. Ang gamit mo? Ilang sirang damo lang? Diyos ko! Sabi nila, ang puso ng isang punong ministro ay sapat na malaki para maglayag ng barko. Hindi ka punong ministro, ngunit ang iyong tiyan ay kayang maglaman ng malaking cruise ship. At inaaway mo si Yuking dahil dito? Baka ang mga matataba ay nag-iisip ng kakaiba sa amin ng mga ordinaryong tao. Anong kinalaman ng pagiging mataba doon? Kung sinira mo ang gamit ng iba, hindi ka ba dapat humingi ng tawad? Bukod dito, ang gamit ng isang mataba ay gamit pa rin, hindi ba? Karapat-dapat ba ang isang mataba na hamakin at apihin mo ng ganito? Si Yuking ang unang pag-ibig ni Fu. Siya ang tunay na eleganteng babae. Inggit ka ba kay Yuking?
Kaya mo siyang kinalmot. Hindi ko ginawa. Kayo, Tama na. Dito na natatapos ang usaping ito. Jingyan, Sabi ko, dito na natatapos ang usapan. Ito ang tahanan ng mga Fu. Ayoko ng anumang eskandalo. Naiintindihan mo? naiintindihan ko. Ang mga taong dinala mo ay masyadong maingay. Palabasin sila. Oh, Nabasag ito ng pira-piraso. Hindi ko alam kung kaya pa itong ayusin. Anong ginagawa mo dito? Ito ang pangalawang palapag. Bawal umakyat ang mga tagalabas. Hindi ako tagalabas. Ako ang unang pag-ibig ni Jingyan. Mahal niya ako. Kung hindi ka naniniwala, magpustahan tayo. Mag-ingat. Jingyan, sobrang dumudugo ako. Miss Shen, kahit na sinira ko ang gamit mo, hindi mo kailangan gumanti sa akin ng ganito. Hindi ko ginawa. Maniwala ka sa akin. Kuya Fu, Nakita ko ito mismo. Paano kita paniniwalaan? Jingyan, sobrang nasasaktan ako. Yuking! Kuya Fu, bakit hindi ka man lang maniwala sa akin? Hindi ka na ang Kuya Fu ko. Jingyan, malamang na hindi sinasadya iyon ni Miss Shen. Hindi sinadya ni Miss Shen. Hindi niya alam. Ang lakas niya, akala niya ay mahinang tulak lang. Si Miss Mu ay isang totoong artista. Marunong talaga siyang umarte. Malinaw na hinila mo ako pababa, pero sinisisi mo akong nagtulak sa'yo. Shen Mingju, tama na ba ang eksena mo? Miss Shen, wag mo akong siraan. Mali mong inakusahan ako sa damo, at ngayon binabaligtad mo ang katotohanan. Akala mo'y hindi ka mahal ni Jingyan, pero mahal niya ako kaya inggit ka't galit. Ikaw ang nagbabaligtad ng katotohanan. Shen Mingju, pwede bang tigilan mo na ang gulo? Huwag kang mag-alala. Mamahalin kita pagkatapos nating ikasal at hinding-hindi kita palulungin. Humingi ka ng tawad kay Yuking. Humingi ka ng tawad. Dapat humingi ka ng tawad kapag nagkamali ka. Noong sinira ni Mo Yuking, ang mga gamit ko, bakit hindi mo siya pinahumingi ng tawad? Noong tinawag nila akong mataba at pinagtawanan ako, bakit hindi mo sila pinahumingi ng tawad? Ngayon ako'y pinapahumingi ng tawad kahit walang kasalanan. Fu Jingyan, hindi mo alam ang tama't mali. Ikaw, Kahit baboy at mataba ako, may dignidad pa rin ako. Wala kang karapatang yurakan ako. Fu Jingyan, tama na. Magdiborsyo na tayo. gusto mo ng diborsyo? Hindi ba ito ang gusto mo? Palalayain ko kayong dalawa? Hindi niya naunawaan ang relasyon ko kay Mu Yuking. Kalimutan na, maghihiwalay naman tayo. Hindi na kailangang magpaliwanag. Sige, ipatawag ko na ang abogado. Ihanda ang diborsyo. Kokompensahin kita. Sige, mula ngayon, tapos na tayo. Mukha ko, masakit ang ulo ko. Yuking, nasugatan din ba si Shen Mingju ngayon? Miss Shen, nahiwa ng salamin ang mga binti mo na lubhang napinsala at humantong sa shock ang impeksyon. Dadalhin ka namin sa operasyon. Nasaan ang pamilya mo? Palapitin sila at pumirma. Pamilya? Fu Jingyan, ikaw ang asawa ko. Maaari ka bang... Maghintay sandali. Mas malala ang sugat ni Yuking. Wala na siyang malay. Hahanap muna ako ng doktor. Fu Jingyan, bulag ka ba? Wala siya sa koma. Tama na. Ganito mo siya sinaktan. At nagsisinungaling ka pa. Hindi ako nagsisinungaling. Fu Jingyan, asawa mo ako. Masisira ang binti ko dahil sa kanya. Hindi mo ako pinaniniwalaan, pero magtiwala ka sa manlulukong ito. Talagang nalinlang ka. Si Yuking bilang artista, di gagamitin ang mukha niya para isakdal ka. Bitawan. Huwag iantala ang paggamot. Sige, karapat-dapat akong kutyain ni Mo Yuking at baldahin niya. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ako dapat umasa sa iyo.
Masyado ba akong matindi? Hindi ko sinasadya yun. Jingyan, sobrang sakit. Dadalhin na kita sa doktor. Hindi ka pwedeng umalis. Nakikiusap ako sa'yo, pirmahan mo lang ito para sa akin. Wala ka bang talagang nararamdaman para sa akin? Wala kahit kaunti? Huwag kang umalis, Fu Jingyan. Huwag kang umalis. Kuya Fu, napakabait mo. Kung ako'y nasa panganib balang araw, pupunta ka ba agad sa akin? Siyempre, ikaw ang aking perlas. Hindi kita pababayaan. Fu Jingyan, hindi na ba ako ang iyong perlas? Miss Shen, gamutin mo siya ngayon. Magbigay ng antibiotics. Fu Jingyan, napakalupit mo. Kung may susunod na buhay, hindi ko na nais na makita ka pa. Miss, nagising ka na sa wakas. Si Fu Jingyan, CEO ng Fu Group, at ang sikat na aktres na si Mu Yuking ay lumitaw sa airport. Ang dalawa ay magiliw, tila naglalakbay sa ibang bansa para sa honeymoon. Honeymoon. Ako, ang aking mga binti, bakit hindi ko maramdaman ang mga ito? Ang sweet nila, habang ako'y nakaratay sa kama, lumpo habang buhay. Huwag kang mag-alala. Pansamantala lang ang pamamanhid. Sa kasalukuyan, ang larangan ng medisina ay nakapag-aral ng maraming gamot upang gamutin ang mga impeksyong bakteryal. Ngunit komplikado ang iyong kaso, kaya hindi ko alam kung aling gamot ang gagana para sa iyo. Basta't mapagaling nito ang aking mga binti, kahit anong gamot, susubukan ko ang kahit ano. Miss Shen, napakasakit ng pagsubok. Ang mga gamot na ito, may ilan na mahirap lunukin. Maaaring makasama sa katawan ng ilan. Maaaring magdulot ito ng permanenteng epekto. Maraming tao ang hindi kayang tiisin ito sa kalagitnaan. Naisip mo ba itong mabuti? Ano pa ba ang mas malala kaysa sa buhay na kamatayan na dinaranas ko ngayon? Doctor, ibigay mo sa akin ang pangsubok na gamot. Miss Shen, ginagantimpalaan ng langit ang nagtitiyaga. Gumaling na rin ang iyong mga binti at ikaw ngayon. Ito ay isang ganap na pagbabago. Miss, 5 taon kang tahimik dahil sa pag-aasawa. At ngayon sa wakas, babalik ka na sa industriya ng pelikula. Ang bagong pelikulang Flourishing Age ay inihahanda na. Nasa International Hotel din ang ama mo at naghanda siya para sa iyo, ang event sa promosyon ng pelikula. Lahat ng mga negosyante sa Yuncheng ay naghihintay na makipagtulungan sa iyo. Mabuti. Ang sakit na dinanas ko sa 3 buwang ito, gagantihan ko ng unti-unti ang mga taong nanakit sa akin. Ito ang promotional event ng Flourishing Age. Si Shiny ang kauna-unahang babaeng direktor na Chino na nanalo ng internasyonal na gintong parangal. Ang kanyang mga pangunahing aktres ay lahat nanalo ng Best Actress. Jingyan, ikaw ang pinakamayamang Chino, kaya dapat mong tulungan akong makuha ang pangunahing papel na babae. Oh, nahihilo na naman ako? Baka ito ay mga natitirang epekto ng mataas na lagnat mula 3 buwan na ang nakalipas. Jingyan, maaari mo ba akong ihatid sa loob? Sige. Sina talaga Rian's ginituan sukat siya. Sina Master Fu at si Yoking Derbash tas Bori. Mas maganda sa paningin kaysa sa baboy na si Shen. Ang baboy na si Shen ay puro taba. Nakakasuka isipin yon. Ngayon na ang pinakahihintay na Grand Investment Fair. Naisip ni Mr. Fu na nakakahiya yung mataba, kaya si Yuking na lang ang isinama. Si Shen Mingzhu, iyong matabang baboy, paano siya makakaharap sa napakaklaseng okasyon? Miss, maaari bang makilala kita? Pinsan, narinig ko na pagkatapos ng nangyari 3 buwan na ang nakalipas, nawala ang hipag. Talaga bang hiniwalayan mo siya? Determinado akong ituloy ang diborsyong ito. Ngayon, teritoryo ng iba ito, huwag kang magdulot ng anumang gulo. Tingnan mo si Yoking. Napakaliwanag at nagniningning. Mukhang sila ni Mr. Fu ay malapit nang magpakasal, di ba? Hindi ba halata? Sina Yuking at Mr. Fu na magkasama. Anong perpektong tambalan? Isang magkasuyong itinalaga sa langit. Mas mabuti pa kaysa sa matabang baboy na si Shen. Si Shen Mingzhu ay talagang mataba. Saan niya nakukuha ang kapal ng mukha
napakasalan si Mr. Fu? Dahil wala siyang hiya, kung ihahambing kay Yuking, ang isa ay nasa langit at ang isa ay nasa putik. Huwag mong sabihin yan. Mabait rin si Miss Shen. Nagkataon lang na meron akong kaunting kalamangan sa itsura. Ang iyong kalamangan sa itsura ay hindi naman maliit. Si Shen Mingzhu, iyong matabang baboy, karapat-dapat ba siyang magbantay sa'yo? Marahil ay nagtatago siya sa isang sulok na umiiyak? Masyadong natatakot na magpakita ng mukha. Sino ang nagtatago at hindi nangangahas na magpakita ng mukha? Sino ang dilag na ito? Kailan nagkaroon ng showbiz ng napakagandang bituin? Mula ngayon, siya na ang Diyosa ko. Gown niya, nakita ko sa magasin. Pinakabagong disenyo ng Paris designer. Di bababa sa 8 numero. Lahat ng bisita ay mga dilag sa showbiz. Nang dumating, lahat ng babae ay nagmukhang hamak. Ang mga mata niya ay eksaktong kahawig ng bata sa alaala ko. Sino ka? Pumupunta ka sa bawat dilag. Fu Jingyan, napakababaw mo. Mr. Fu, pakiusap, umayos ka. Tingnan ang babaeng ito. Saan ba siya nanggaling para nakawin ang kulog ko? Pati si Fu, na lumalayo sa mga babae, ay labis siyang inaalala. Hindi ko hahayaang magaw si Jingyan. Miss, sa tingin mo ba walang may alam na may espesyal kang propesyon? Espesyal na propesyon? Anong ibig sabihin? Kanina lang sa pintuan, nakita kitang may kasamang matanda na parang sobrang sweet. Ang matandang yun ay nasa 70 o 80, isang hamak na katulad mo, ay karapat-dapat bang dumalo sa handaan? Mingzhu, sobrang pumayat ka. Naaawa sa iyo si Lolo. Kung napapagod ka na sa pamilya Fu, bumalik ka sa pamilya Shen. Kaya, gold digger ka na umaasa sa matatanda. Itong Parisian couture gown ay binili ng matanda para sa'yo, di ba? Nakakasira. Ang marangyang handaan na ito. Kung ilang matanda na ang nakasama niya, ang buo niyang katawan ay punong-puno ng masamang lasa. Ang paglabas mula sa mamahaling kotse ay nangangahulugang siya ay isang kabit. Mu Yuking, sa pagkakaalam ko, may asawa na si Fu Jingyan. Kung gayon, ano ka? Isang kabit? Ikaw. Mangahas kang hipuin ako? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong makialam kung sino ka. Ang lahat ng tao dito ngayon ay para sa akin. Ako'y... Ang yabang mo. Nandito kami para kay Director Shiny. Sino ka ba sa tingin mo? Sino ka ba? Walang hiya. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Tama na. Di kayang tiisin ni Weiwei na inaapi niya ako. Si Shiny ay sikat na direktor sa buong mundo. Talagang hindi niya kayang tiisin ang mga taong marurumi. Dapat siyang palayasin sa piging. Anong karapatan mo para magsalita para kay Shiny? Ang unang taong di niya matiis ay isang artistang tulad mo na naninirang puri sa iba. Umalis ka! Ang dapat umalis ay ikaw! Anong ginagawa mo? Ikaw, babae. Paano mo sinaktan si Yuking? Di lang siya kaya kong saktan, sasaktan din kita. Itong babae na tawag mo ay nakakadumi sa tenga ko at sa kamay ko. Jingyan, tingnan mo siya. Pinalo niya ang mukha ko na mamaga. Sugat mula kay Shen Mingzhu ay hindi pa lubusang gumaling. At ngayon, pinalo na uli ako ng babaeng ito. Kasalanan ko ba? Mu Yuking. Marunong ka talaga magpaikot ng totoo. Ikaw ay artista lang sa kumpanya ko. Hindi ka kasama. Huwag kang magkamali. Ikaw ang naghanap ng gulo ngayon, kaya huwag mong sisihin ng iba. Miss, nakasakit sa iyo ang artista namin. Humihingi ako ng tawad. Patawarin mo kami. Pwede bang itanong ang pangalan mo? Noong mataba ako, mahal na mahal kita, pero hindi mo ako pinansin. Ngayon sobrang sigla mo. Fu Jingyan, mababaw ka. Hindi ka nararapat sa tunay na pag-ibig. Pagkatapos kong mapaibig ka sa akin, iiwan kita at ipadarama ko sa iyo ang dalamhati. Kamusta, Mr. Fu? Di ang apelido ko.
Kamusta, Miss G? Sa wakas, wala na si Shen Mingzhu. May isang babaeng mapanlin lang na makikipagkumpetensya sa akin. Fu Jingyan? Jingyan, huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Ang mukha ko ay sinira ni Shen Mingzhu. Idedemanda ko siya hanggang mabulok siya sa kulungan. Dinala kita, diretso sa ospital. Sabi ng doktor, naayos ka lang. Kung hindi ka magdemanda, ikaw ang magsabi ng kondisyon mo. Hinihiling mo bang huwag ko siyang idemanda? Siya ang asawa ko. Ako ang may pananagutan sa lahat ng ginawa niya. Gusto kong hiwalayan mo siya at pakasalan mo ako. Imposible. Aayusin ko ang pinakamahusay na paggamot and mapagkukunan para sa iyo. Ngunit lubos na imposible ang kasal. Sige, gusto kong isama ka sa ibang bansa para magpagamot. Ipirmahan mo ako bilang isang artista sa iyong kumpanya. Tulungan mo akong makuha ang papel ni Director Shiny at patanyagin mo ako. Usapan na. Tutulungan kitang makuha ang bida ng Shengxi ngayon. Gusto pa ni Fu Jingyan na tulungan siyang makuha ang bida sa pelikula ko. Isang lalaking pabago-bago at hindi tapat. Bukod doon, ay gusto kong sipain mo, itong babaeng hindi kilala, ilabas sa piging. Muyuking, huwag kang lumampas. Miss Mu, tila ang iyong taga-suporta ay ayaw kang tulungan. Eh ano, Jingyan, kung ayaw mong palayasin ang babaeng ito, ayos lang, ngunit ang babaeng bida ng Shengxi ay dapat ako. Ang mga babaeng bida ng pelikula ay pinipili mismo ng direktor. Bakit sa tingin mo'y ikaw ang dapat? Dahil lang, si Jingyan ang pinakamayamang tao sa Chinese Commercial Street. Sa kanyang mga resources, ang pagiging pinakamalaking investor ng pelikula ay hindi problema. Kung sasabihin lang niya, sa akin na ang papel na bida. Sumang-ayon lang akong tulungan kang subukan, hindi para garantisahin sa iyo. Nasa direktor pa rin ang desisyon kung sino ang gaganap na bida. Ikaw ang investor, kaya hindi ba madali na i-cast ang sino mang gusto mo? Dapat ako ang i-cast mo? Kung hindi, pababayarin ko ang taong iyan. Muyuking, ayaw ko kapag may nagbabanta sa akin. Kung gayon, mag-i-invest ako ng 100 milyon upang maging bida ng pelikula ang Miss G na ito. Si Fu Jingyan ay nag-i-invest sa pelikula ko at gusto pa nga akong gumanap na bida. Fu Jingyan, hindi mo ako ikakas, ngunit siya ang ikakas mo. Huwag mong kalimutan. Muyuking, ikaw ang paulit-ulit na lumalampas. Kanselado na ang kasunduan natin. Ano ba ang pinag-aawayan ninyo? Sino ang pangunahing bida? Ang boss ko lang ang masusunod, boss. Boss, para hindi malaman ng mga tao kung sino siya. May abala si Direk Shiny ngayon, kaya hindi siya makadalo. Ako ang pinapili niya. Sinabi niya na ang sinumang gustong maging bida ay dapat mahusay umarte. Kung may aasa sa lakas ng investor para sa role, aalis siya agad sa grupo ninyo at hindi nasasama. Ano? Si Shiny ang henyo sa pelikula ng China, minsan sa isang siglo. Kung wala siya, sino ang makakasiguro sa panalo nito? Tama, tanging isang tulad ni Shiny ang makapagpapasikat sa Shengxi at magdadala ng karangalan sa bayan. Mula nang magretiro si Shiny, walang pelikulang makakalaban, kaya sa kanya kami umaasa. Kung hindi niya gagawin ito, sino ang manonood nito? Lahat kami ay pumunta dahil sa kanya. Siyempre, igalang natin ang opinyon ni Shiny. Bakit hindi natin mag-live audition dito? Upang makita kung sino ang pinakaangkop sa lead. Nangangahas ka ba? Ano bang dapat kong katakutan? Ako isang top star. Imposibleng matalo ako sa'yo. Isang babaeng walang pangalan. Instructor Lin, mauuna akong mag-audition. May magtayo ng entablado. Si Yuking ay nanalo ng titulong Best Actress ng 3 magkakasunod na beses. Hintayin mo na lang. Impressed ka sa pag-arte, ha? Siya may isang hindi kilala na nagmula sa wala. Isang mababang uri. Napakadaling harapin siya. Subukan mo lang. Gawin natin ang eksena kung saan natuklasan ng bida na ang kanyang kababta na asawa ay sumira sa kanyang pangako at nahulog sa ibang babae. Action! Boss, kahit na sikat kang direktor,
Sa pag-arte, maaring hindi ka ganong kahusay. Bakit hindi ka nagtitiwala sa iyong boss? Bakit mo ako ipinagkanulo? Bakit ka umibig? Sa ibang babae? Sabihin mo, magsalita ka? Bakit ayaw mong magsalita? Magsalita ka? Magsalita ka naman! Ito pala ang estilo ng pag-arte na puro sigaw. Pinubulag ba niya tayo? Fu Qingyan. Mayroon siyang maalalahaning bahagi? Cut! Alam mo ba kung ano ang pag-arte? Pasensya na, Assistant Director Lin. Sumasabak lang ako sa aking pag-arte. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Magaling akong mag-improvise. Sa pagkakataong ito, talagang ipapakita ko ang aking buong kakayahan. Sige, isa pang take. Salamat, Director. Action! Paano mo maipagkanulo ang pangako nating dalawa? Ikaw na walang puso. Oh, Diyos ko. Sa mundong ito, paanong magkakaroon ng lalaking walang puso? Ito ang antas ng pinakamahusay na aktres sa showbiz. Gaano karaming tubig ang idinagdag at inaguri ang titulong Best Actress ni Moo King? Pelikulang lokal ito, tama? Paano naman magkakaroon ng Diyos? Sa ganitong pangit na pag-arte, gusto mo pa bang maging pangunahing aktres sa pelikula ko? Putol. Moo King, ano yung inarte mo? Nakakairit ang boses, pilit na pagbigkas, matigas na katawan, eksaheradong pag-arte. Mga bata yung kasanayan, wala ni isang pumasa. Paano ka naging aktres? Moo King, bagsak ka sa audition. Susunod. Hindi ako naniniwala na mas marunong pang umarte ang babaeng ito kaysa sa akin. Seryoso na ang boss? May magandang palabas tayo ngayon. Isang babaeng hindi pa nakapag-arte ay nangangahas na makipagsabayan kay Yuking. Si Director Lin ay mahigpit sa mga artista. Makakatikim ka ng matinding sermon. Wei, huwag mong sabihin yan. Baka magulat tayong lahat. Sa tingin ko, masangkop ang takot. Director, handa na ako. Mabuti. Ilaw, camera. Handa. Action! Ibinigay ko ang lahat para pakasalan ka, ngunit sinira mo ang ating mga pangako at minahal mo ang iba. Binabaliwala mo ang 20 taon nating pagsasama, ngunit sa loob ng 7 araw, ikaw, iniwan mo ako para sa kanya. Ang puso ko ba, sa iyong paningin, ay talagang walang halaga? Sabi mo, asikasuhin mo ako habang buhay. Maging mabuti sa akin magpakailanman. Manatili sa akin sa hirap at ginhawa. At hinding-hindi maghihiwalay hanggang sa pagtanda. Pero ngayon, sinira mo ang ating mga pangako. Nyura ka ng aking damdamin at hiniya ang aking pagmamataas. Tama na, magdiborsyo na tayo. Fu Qingyan, tama na, magdiborsyo na tayo. Bakit bigla kong naramdaman na kamukhang kamukha niya si Shen Mingju? Mula ngayon, maghiwalay tayo ng maayos at bawat isa'y hahanap ng sariling kaligayahan. Sa buhay na ito, hindi na tayo muling magkikita. Ang boss talaga ay boss. Nag-abroad siya nung high school, nagtapos ng doctorate mula sa isang nangungunang film academy. Ang kanyang pag-unawa at pagganap sa mga karakter ay talagang malalim. Ang galing ng pag-arte ng Diyosa. Sinong gago ang makikipaghiwalay sa kanya? Ako ang unang tututol. Hindi ba siya nag-aral ng pag-arte? Paano siya nakakapag-arte ng ganyan? May nakatagong dahilan. Nagsiselos ka lang sa boss. Selos sa kanya. May itsura siya at may talento sa pag-arte. Sa buong mundo siya ang pinakaangkop na maging bida. Ikaw, Assistant Director, ang nakipagsabuatan sa kanya at nag-ensayo ng maaga. Hindi ko ito tinatanggap. Isang eksena lang ay walang pinatutunayan. Ano ba ang gusto mo? Maliban kung magaling kang umarte, sa pangalawang eksenang pipiliin ko ng random, paniniwalaan kong patas ang paligsahang ito. Hoy, huwag mong ipilit ang swerte mo. Sige, pumapayag ako. Pero kung magaling akong gumanap, kusa nga alis ka sa crew. Alis ako sa crew? Ito ang obra maestra ng comeback ni Shinye. Ang pinakamagandang chance ako sa Best Actress. Ano? Hindi ka mangahas? Hindi ako naniniwala na kaya mong gampanan ang bahaging pipiliin ko. Nangangahas ako. Gagampanan ko ang bahaging ito, ang eksena ng kamatayan ng bida. Ano? Pinakamahirap ang eksenang ito. Mamamatay siya, walang kahit isang linya. Paano siya gaganap? Mas kaunting linya
ang talagang nagpapakita ng husay ng aktor. Kung walang katuwang sa eksena, tingnan natin kung ano ang kaya mo. Sige, sumasang-ayon ako. Kailangan natin ng scene partner. Para doon, Ako na! Palagi kong gusto na mapalapit sa Diyosa. Manatili kang nakaupo. Ako na? Ano? Hindi mo kaya. Jingyan, ikaw ang boss. Paano ka makakaarte? Sa isang hamak. Siya ang artistang ginastusan ko ng 100 milyon? Anong mali sa pag-arte ko kasama siya? Hindi ko kailangan ng kasama sa eksena. Kaya ko pa rin gumanap ng maayos sa eksenang ito. Huwag kang masyadong matigas ang ulo. Tyrek, magsimula na tayo. sige. Ilaw at kamera maghanda na. Action! Malapit ng mag-umaga. Maililigtas ba tayo? Kuya Fu, malapit ng mag-umaga. Maililigtas ba tayo? Kamukhang kamukha niya talaga ito. Hinihintay na kita. Pero ikaw, hindi mo man lang ako hinanap. Sa susunod na buhay, hihintayin mo ba ako? Hihintayin mo ba? Hindi, huwag. Huli na akong dumating. Patawad. Patawad. Nakakaantig talaga yun. Hindi ko inakala na ang Diyosa ay kayang turuan ang aking malamig na pinsan na gumanap ng napakahusay. Diyosa, ang galing mo! Ang galing ng boss. Tunay nga ang boss lang ang makakaya sa ganitong mapaghamong papel. Tapos na ang audition. Bitawan mo ako. Imposible ito. Siguro dahil may kasama siya sa eksena. Isa lang siyang artista na hindi kilala. Paano siya naging bida? Unang beses niyang umarte. Sinasabi mong may dayaan. Sa pagkataong ito, ikaw ang pumili ng eksena. Napakahusay niyang umarte. Naantig ang lahat ng naroon. At sinasabi mong hindi patas. Malinaw na umuurong ka. Ikaw ang nagtakda ng hamon. At ngayon ayaw mong tanggapin ang resulta. Muyu King! Hindi mo ba kayang matalo? Wala akong pakialam. Hindi mo ba sinabi na lahat tayo ay dapat sumunod sa direktor? Hindi pa dumarating si Shiny, kaya hindi yung binibilang. Sino ang nagsabing wala siya rito? Nakatayo siya sa harap mo. Ako ang direktor ng pelikulang ito. Ano? Kaya ikaw talaga, Imposible yan. Si Shiny ay international na direktor na may Golden Award. Paano ka? Isang hamak magiging siya. Hindi siya si Shiny. Ikaw ba? Ang boss ko ay ang tanyag na si Shiny. Kung hindi niya ako inutusang manahimik, walang paraan na ang isang manloloko tulad mo ay makaka-audition. Assistant Director Lin, nagkakamali ka ba? Tiyak na peke siya. Tingnan mong mabuti. Boss ko, paano ako magkakamali? Ikaw, babaeng walang talento sa acting at walang moralidad, naglakas loob kang pumunta sa investment fair ng boss ko, dinudungisan mo ang aming lugar. Lahat. Kapag pumipili ako ng mga artista, Inuuna ko palagi ang ugali. at saka ko titingnan ang kanilang trabaho. Sa hinaharap ang mga artistang tulad nito, Ay hindi na dapat lumitaw sa harapan mo. Ang Muyu King na ito ay talagang kumilos ng kahiya-hiya. Naban ba siya ni Shiny ng nag-iisa? Mula ngayon, nagtataka ako kung mayroon pa. Natagpuan siya ng direktor. Tapos na, tapusin na natin ang araw na ito. May mga gagawin pa ako, kaya mauuna na akong umalis. Lolo. Fujingyan. Parati kang nasa labas, hindi ba? Umuwi ka na at samahan si Mingzhu. Kung hindi, pwede mong kalimutan na ako ang lolo mo. Sige, uuwi ako mamayang gabi at makikipag-usap ng maayos kay Shen Mingzhu. Tungkol sa diborsyo. Binabati kita, boss, sa pagbabalik mo sa industriya ng pelikula. Boss, noon dahil sa iyong patnubay, nagawa kong lumikha ng isang superstar at maging nangungunang ahente. Ngayon, gumagawa ka ng pelikula. Gusto kong maging assistant mo. Kung gayon, ako ang kilalang producer ay gusto ring mag-ambag. Boss, mag-shoot ka ng may tiwala. Iwan mo sa akin ang lahat ng iba. Superstar Lou, ang galing ng pag-arte mo. Ang beauty na ginawa mo, kasama ang boss noong panahong iyon, ay nanalo ng international na parangal. Sa pagkakataong ito, gusto mo bang makipagtulungan sa boss muli? Karangalan ko. Ang bago kong pelikula,
ay may suporta mula sa... Inyong mga big shot. Dapat kong pasalamatan kayo. Walang anuman. Boss, saan ka naroon nitong nakalipas na 5 taon? Miss na miss kita. Nitong 5 taon, nag-asawa ako, Nagkasakit at dahil sa paggamot uminom ng hormone drugs, at naging mataba. Nag-asawa ka? Galit ba si Lu Tianwang? Sa tingin ko, Hindi ko inaasahan na ang mapagtimping si Lu Tianwang ay may mga emosyonal na pagbabago. Anong araw? huwag na nating pag-usapan ang mga malulungkot na bagay. Inom tayo. Ang babaeng yun ngayon, Ano ba talaga ang kanyang pinagmulan? Bakit siya masyadong katulad? ng maliit na batang babae noong panahong iyon, Presidente Fu, nahanap ko ito. kaya ko pang uminom. Sa critical na sandali, nagtakbuhan ang lahat ng mga taong iyon. Sa huli ako ang humila sa iyo pabalik sa kwarto. Kaya kong maglakad ng mag-isa. Mag-ingat ka. Fu Jingyan, Makipaghiwalay ka sa kanya. anong karapatan mong utusan ako? Talagang katawa-tawa yan. Oh, Ginoong Fu. Nagsiselos ka ba? Ang selos ko ay nagpapasaya sa iyo. Fu Jingyan. Dati sobrang kitang gusto, ngunit hindi mo ako pinapansin. Ngayong nagbago na ako, hinahabol mo ako. Tuturuan kita ng leksyon. Hindi ko lang inaasahan na ang sinasabing malamig At walang pusong Presidente Fu ay magmamalasakit sa isang babae. Ginoong Fu, nahuhulog ka na ba sa akin? Si Shani tulad mo ay pumunta rin sa Taoyuan Village noong bata pa at nahulog sa bangin, nawala sa loob ng 5 araw. Ang oras na ikaw ay nagpunta upang iligtas ang isang tao ay eksaktong pareho. Ibig mong sabihin, siya na ang hinahanap ko? Nasaan siya ngayon? Sa night bar, Ang bar? Gusto mong malaman? Dahil ikaw, ang hinahanap ko. Ginoong Fu. Naalala mo ba ang asawa mong si Shen Mingju? Hihiwalayan ko siya. Kung gayon, maghintay ka hanggang sa hiwalay ka na bago mo sabihin ang sagot. Sandali. Ako ang naglagay ng 100 milyon sa pelikula mo. Bukas may handaan para ipahayag ang ating kooperasyon. Makakarating ka ba? Mapagbigay na inanyayahan ako ni Mr. Fu, kaya syempre dadalo ako. Kooperasyon? Kasal din tayo. Sayang at hindi mo alam. Bukas dapat nandyan ka. Panahon na para hiwalayan si Shen Mingju? Paano nangyari iyon? Maaring siya... Hello? Ang numerong tinawagan mo ay pansamantalang hindi available. Hindi sinasagot ni Shen Mingju ang kanyang telepono. Sabihin kay Attorney Chen na kontakin siya. Miss Shen, nais ni Mr. Fu ang agarang diborsyo. basta pumayag ka, handa siyang ibigay ang kalahati ng kanyang ari-arian bilang kabayaran. Ito ang intensyon ni Fu Jingyan. Siyempre. Ito ay sapat na. At magandang kabayaran. Hindi mo kailangang mag-alinlangan, pirmahan mo na lang ang kasunduan sa diborsyo. Takot ka bang hindi ako pumayag sa diborsyo? Handa niyang isuko ang kalahati ng kanyang ari-arian para palayasin ako. Ano ang tingin ni Fu Jingyan sa akin? Isang malagkit na peste? Attorney Chen. Sabihin mo sa kanya na pumapayag ako sa diborsyo. Pero gusto ko... Sa handaan bukas, pumirma ka sa harap ng lahat. Walang problema yon. Bukas, kita tayo sa piging ng Fu. Sige, matagal ko nang gustong maghiwalay. May asawa na siya. Isang tao nga na umangat sa kama. Bukas, ilalantad ko siya sa piging ng Fu at pipiliin muli ako ni Fu Jingyan. Fu Jingyan, kung alam mo, ang babaeng nilalandi mo ay ang matabang asawang hinahamak mo, sobra kang maaliw. Tirahan ng Fu, bumalik pa rin ako. Sa kasamaang palad, nandito ako para magpaalam. Ang red wine sa bodega. Paano mo nalaman na may bodega ako? Pamilyar ka sa bahay ko? Ako, Lihim mo ba akong inimbestigahan?
Bakit hindi ko ito napansin noon? Narcissist si Fu Jinyan. Lihim niyang inalam ang plano ng bahay. Mukhang gusto rin niya ako. Karapat dapat itong babae. Na mapalapit kay Jinyan? Bumalik si Master Fu at gusto kang makita. Alis na ako. Miss Chi, ilang araw tayong di nagkita at may bago ka ng biktima. Mukhang naging direktor ka, hindi dahil sa talento, kundi sa daya, tama ba? Anong ibig mong sabihin? Dalawahan ka ba? Chi, hindi ka lang sa matatanda, kundi nilalandi mo si Jinyan. Malinaw ba ang sinabi ko? Ang bestida ko. Italian couture ito. Na may halagang 5 million. Oh! Sayang. Sa aking bodega, ang red wine na itinago ko ng 20 taon ay ginagamit na pambayo sa aso. Ikaw, babae! Desang tirano mga Fu. Paano mo nagawang saktan ako? Sinaktan kita, yun na? Kailangan bang pumili ako ng lugar? Anong ginagawa mo? Ikaw na babaeng masama? Ngayon magtuturo. Ako sa iyo ng magandang leksyon. Tigil. Alam mong ito ang tirahan ng mga Fu, kaya hindi mo dapat pakialaman ang mga tauhan ko. Ipinagtatanggol mo pa rin siya. Alam mo bang may asawa na siya? Ano? Isang babaeng may asawa na nanggagayuma. Nang sunod-sunod na lalaki. Talagang walang hiya. May asawa ka na? Hindi ko sinabing wala akong asawa. Ang asawa mo ay ikaw. Hindi mo palang alam. Jinyan. Narinig mo ng malinaw, di ba? Siya mismo ang umamin. Ang ganitong babaeng pabago-bago ay hindi karapat-dapat para sa iyo. Isang babaeng may asawa na lumalabas pa para maglandi. Talagang wala kang hiya. Gusto mong si Jinyan ang masisi? Gusto mong maging tanga si Jinyan? Mangarap ka pa. Ayaw niya sa babaeng na may asawa na. Diborsya na? Ginagawa mo lang yan. Hindi ko siya kailanman... Diniborsyuhan. Pakakasalan kita? Ano? Pare, halatang halata na ikaw, ang ibang lalaki, kapag nalaman ni Lolo, babaliin niya ang binti mo. Fujinyan, baliw ka ba? Gusto mo ba ako ng ganon? Na maging kabit ka pa at hindi mo alintana na uto ka? Sinabi ko na at ipapangyari ko. Ang pangako nung bata pa, narito ako upang tuparin. Kaya kong magdiborsyo, pero kailangan din ni Mr. Fu. Ngayon, darating ang abogado. Didiborsyuhin ko siya. Sutil ka. Kung hiwalayan mo si Mingzhu, magpapakamatay ako. Lolo, hindi ko mahal si Shen Mingzhu. Siguradong magdidiborsyo ako. Sige, ikaw na walang utang na loob, hindi mo pinapahalagahan ang buhay ko. Eh di talagang magpapakamatay ako para makita mo. Lolo, wag po. Ang talim ng kutsilyong ito, paano kung masugatan ka? Ginamit ni Lolo ang buhay niya para takutin si Fujinyan. Lolo, hawag kang magganyan. Bata, sino ka? Lumayo ka? O dadapuan ka ng dugo? Lolo, ako, malandi siya. Parot parito. At pabago-bago. Sumuway lang si Jinyan sa iyo. Dahil sa kanya. Ano? Ikaw ang maliit na soro na inaalagaan ni Jingyan sa labas. Sasabihin ko sa iyo, ang buntot soro mo ay nakikita na. Hindi mo kailanman paghihiwalayin ang apo ko at ang kanyang asawa. Lolo, sa totoo lang ako. Wala akong pakialam kung sino ka. Lumayo ka sa aking apo. Ang tanging asawa ng apo ng pamilyang Fu ay si Mingzhu. Walang makakapalit sa kanya. Lolo, ikaw lang ang mabait sa akin sa pamilyang ito. Palayasin mo ang sorang ito ngayon din. Kung hindi, tudugo ako dito mismo. Jinyan, para sa ganyang babaeng mapang-akit, binabaliwala mo ba? Kung mabubuhay o mamamatay si Lolo? Lolo, ginamit mo na ang taktikang ito. Kahit anong mangyari ngayon, diborsyuhin ko si Shen Mingzhu. Para protektahan ako, Lolo, ay isinapanganib ang kanyang buhay upang takutin si Jinyan. Hindi ko kayang hayaan si Lolo na mag-alala pa sa atin. Lolo, hindi ko na mahal si Fujinyan. Mangyaring payagan mo kaming magdiborsyo.
Ano? Ano? Gusto rin ni Mingzhu na magdiborsyo? O Mingzhu ko, pinalayas ka ng walang hiyang ito. Lola, pumayag na si Shen Mingzhu sa diborsyo. Pakiusap, huwag mo kaming pigilan. Jifu, handa na ang kasunduan sa diborsyo. Gayunpaman, Bishan, nangako siyang darating. Ngunit wala pa rin siya. Kung hindi siya mahanap magsampa ng diborsyo, ang kasal na ito, wawakasan ko. Kumpara sa matabang baboy na si Shen Mingzhu, mas mahirap pakisamahan ng babaeng ito. Kapag nagdiborsyo si Fu Jingyan, ang babaeng ito ay kaagad akyat sa kanyang kama. Mula ngayon, baka wala na akong pagkakataon. Hindi! Jingyan, huwag kang padalos-dalos. Ang mga usapin ko ay hindi mo dapat pinag-uusapan. Napag-isipan mo ba ito? Talaga bang makikipagdiborsyo para lang makasama ako? Ang ating mga pangako nung bata pa tayo, hindi ko malilimutan. Oh, Sige, pirmahan mo. Huwag ka lang magsisisi. hinding-hindi ako magsisisi. Huwag mong pirmahan. Sa pamilyang Fu, Walang diborsyo, kamatayan lang. At kailangan ang asawang lalaki ang mamatay. Tigil, Lolo. Ikaw. Ikaw na walang hiya. Fu Jingyan, talagang magaling ka. Ginagawa mo ang lahat para makapagdiborsyo. Ang babaeng kasing buti ni Mingzhu ay talagang tapat sa iyo. Ngunit para sa babaeng ito, Nasa harap mo? hihiwalayan mo siya. Pagsisisihan mo ito. Pirmado na, Attorney Chen. Sabihin kay Shen Mingzhu na pumirma. Opo! Jingyan, pumayag si Shen Mingzhu na magdiborsyo, pero hindi pa siya dumarating. Baka naman ayaw niyang magdiborsyo? Miss Mu, hindi ka ba laging nagnanais na pakasalan si Fu Jingyan? Dapat kang manalangin na dumating si Shen Mingzhu sa oras, sa halip na nandito ka, nagpapakyut para mapansin. Ikaw? Miss G, wala akong relasyon kay Muyo King. Walang koneksyon kahit ano. Nakipaghiwalay ako kay Shen Mingzhu para lang maging karapat-dapat na ligawan ka. Ganun ba? Tawagan ko si Miss Shen para pabilisin siya. Hindi na kailangang tumawag. Ako na mismo ang pipirma. Ano? Ito ang dapat pirmahan ni Shen Mingzhu. Ikaw, Fu Jingyan. Hindi mo pa rin nakikilala na ako ang mataba na hinamak mo, Shen Mingzhu. Kaya ang munting Soro ay ang aking munting Mingzhu. Paano ka naging ganito kapayat? Hindi ka na kasing ganda ng dati. Kasalanan ng batang iyon dahil sinira ang puso mo? Sa pamilyang ito, si Lolo lang ang nagmamalasakit sa akin. Si Shen Mingzhu ay mataba, may baywang na parang bariles, at mga binting parang elepante. Paano siya magiging kamukha mo? Tama, ikaw na babae. Sinusubukan mo bang gamitin ang mga koneksyon ni Mr. Fu para magpanggap na si Shen Mingzhu? Dati akong mataba. Hiniyanin niyo ako sa lahat ng paraan. Ngayon nagbago na ako. Pero hindi ninyo matanggap. Ang katawa-tawa. Nakita ko na ang asawa ng pinsan ko. siya ay tumitimbang ng 300 gin. Imposibleng ikaw ang asawa ng pinsan ko. Hindi ako tumitimbang ng 300 gin. Tumitimbang lang ako ng 320 gin. Hindi ako tumitimbang ng 300 gin. Tumitimbang lang ako ng 220 gin. Diyosa, ikaw nga talaga ang asawa ng pinsan ko. Hafong, huwag kang magpalinlang sa babaeng ito. Sa palagay ko siya, ay nakapikat lang na asawa ni Jingyan. Pirmahan ang mga papel ng diborsyo at kaktin si Jingyan. Dahil hindi ka naniniwala, hayaan si Attorney Chen na tumawag upang malaman kung talagang ako ay si Shen Mingzhu. Tama. Nakipag-ugnayan na ako kay Miss Shen. Tatawagan ko siya. Imposible! Si Shen Mingzhu, ang taba na yon, paano siya naging ganyan kapayat? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Ikaw nga talaga si Shen Mingzhu? Nagulat ka? Ang taong hinabol mo ng husto ay ang sarili mong matabang asawang kinamumuhian. Fu Jingyan, ikaw na mababaw na tao. Hindi na kita gusto. Mula ngayon, maghihiwalay na tayo ng landas at wala ng ugnayan. Mingzhu, huwag. Alang-alang kay Lolo, bigyan mo ng isa pang pagkakataon si Jingyan. Lolo, patawad. Lolo?
Kung paano ako namuhay sa 5 taong ito, alam mo nang higit sa kanuman. Sutil ka. Nasiyahan ka na ba ngayon? Gusto kong putulin ang ugnayan sa iyo. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo ng landas at wala nang anumang ugnayan. Kung wala ang pahintulot ko, huwag mo nang isipin ang diborsyo. Punitin mo ang isang kopya. Akala mo ba wala na akong iba? Sa madaling salita, hindi ako pumapayag sa diborsyo. May hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Isang hindi pagkakaunawaan? 3 buwan na ang nakalipas, itinulak ako ni Muyo King at iniwan mo ako at kinarga siya. Iyan ba ay hindi pagkakaunawaan? Ako, Nakiusap akong pirmahan mo ang consent form sa operasyon, habang ikaw ay abala sa paghahanap ng doktor para kay Muyo King at binaliwala mo ang aking buhay at kamatayan. Mga hindi pagkakaunawaan din ba yon? Ako, sa 3 buwang ito naging lumpo ang aking mga binti at mas masahol pa ako sa patay. Ngunit nasa ibang bansa ka, nagsasaya kasama si Muyo King. Ito rin ba ay hindi pagkakaunawaan? Akala ko ay bahagya ka lang nasaktan. hindi ko inaasahan na labis kang magdurusa. Ngayong alam mo na ang iyong matabang asawa ay naging maganda, ayaw mo na akong hiwalayan? Ginagamit mo lang ang salitang hindi pagkakaunawaan para baliwalain ako ng ganon kadali. Fujingan, sasabihin ko sa'yo, desidido akong hiwalayan ka. At ikaw, 3 buwan na ang nakalipas, nagpanggap kang madapa, na muntik nang mapilay ang aking mga binti. Para sa sinadyang pananakit? Idemanda kita hanggang mabulok ka sa kulungan. Ano? Sinadya ka bang saktan ni Muyo King? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Halatang kapabayaan mo lang iyon. Bakit mo sinasabing itinulak kita? Ang totoo, alam mo nang higit sa kanluman. Ipapahanap ko ang ebidensya, kaya maghintay ka na lang mabulok sa kulungan. Kapal ng mukha niyang sinaan ako. Tigil! Jingyan. Pinahiya ka niya ng ganito? Pero panig ka pa rin sa kanya. Tsaka pumirma na siya sa kasunduan ng diborsyo. Wala nang pag-asa kayong dalawa. Jingyan. Samahan mo ako. Hindi kita minahal at di na kita makakasama. Huwag kang magpakalinlang. Bakit? Ano kung sikat siyang direktor? Wala siyang pinagmulan at ipinagbili ang katawan para lang makuha iyon. Babaeng hamak na walang kapangyarihan. Paano siya nangahas lumaban? Kapal ng mukha mo. Sino nagsabing walang kapangyarihan ng Mingzhu ko? Nangahas kang apihin siya. Ang lakas ng loob mo. Huliin siya. Pakawalan mo ako. Ikaw na matandang hangal. Alam mo ba kung sino ako? Kapal mong ganyanin ako? Magbabayad ka. Sige, gusto kong makita kung paano mo ako pagbabayarin. Sino ang matandang ito? Bakit ko siya nakikita na napakapamilyar? Hindi ko maalala. Lolo? Ikaw nagaga. Inaapi ka ng ganito at hindi mo sinabi sa akin? Lolo? Kakayanin ko ito. Ito ang bayad sa panlalait sa lolo ko. Ikaw? Lolo'y umalis na tayo. Teka, Mingzhu, kasalanan ko lahat ang nangyari. Pasensya na at nasaktan ka. Mababawi ko sa iyo. Maaari mo ba akong... Bigyan ng isa pang pagkakataon. Ginong Fu, ang ating pagsasama ay parang salaming ito. Ang basag na salamin ay hindi na maayos. Gusto mo bang magbalikan tayo? Maliban kung maibabalik mo ang salaming ito sa orihinal nitong anyo. Kaya ngayon, nagsisisi ka na. Saan ka noon? Sinaktan mo ang aking sinta. Hintayin mo na lang ang diborsyo. Ang matandang si Jingyan ay ang sugar daddy na kinapitan ni Shen Mingzhu. Nung huling nakita ko siya, na sweet sa matandang iyon. Ang babaeng ganito ay hindi karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na siraan si Mingzhu? Kung maglakas loob kang magsalita muli ng masama sa kanya, ilalagay ka sa blacklist. Umalis ka. Hello, miss. Mingzhu. Noon, ipinilit mo, napakasalan si Fu Jingyan para sa kanya. Nagawa pa niyang iwan ang pamilya niya. Pero paano kanya tinrato? Iniwan kanya sa pamilyang Fu bilang balo sa 5 taon at ng babae. Sobrang nagdusa ka sa 5 taon na ito. Lolo, nagkamali ako? Nakaraan na lahat. Mas mabuti na hiwalay ka na dahil pamilya nating Shen, ang pinakamayaman sa Cloud City. Ang mga lalaking naghihintay sa iyo ay maaaring pumila hanggang France. Maghintay ka bukas, ipag-aayos ko ang bagong asawang bagay sa iyo.
papagsisihin mo ng gusto ang lalaking Fu na iyon. Lolo, hindi ko pa natatapos ang diborsyo. Kaya hindi ba angkop na makipag-blind date ngayon? Anong masama doon? Hindi pa tapos diborsyo ni Fu Jingyan, pero may iba na siya sa ibang mga babae. Saka, ang pamilyang Shen natin ay may isang anak lang. Bawat henerasyon sa 10, ikaw lang ang meron ako. Kung hindi ka mag-aasawa agad, paano ako magkakaroon ng apo sa tuhod? Ikaw! Aray! Masakit ang puso ko! Kung hindi ka makikipag-blind date, hindi gagaling ang puso ko. Sige. Lolo, sasama ako sa isang blind date. Mabuti. Kapag nagkita kayo mamaya, maging prangka ka sa kanya. Hello, narito ako para sa blind date. Shiny. Kaya ikaw ang blind date ko, Shen Mingzhu. Nagkataon naman, buti na lang ikaw ang blind date ko. Alam mo ang kalagayan ko. Nakikipag-date lang ako para mapaligaya si Lolo. Sinabi sa akin ni Lolo ang tungkol sa'yo. Hindi ako tutol. Pwede nating subukan? Kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Pero... Ginoong Fu, ang lokasyon ng asawa mo ay itong coffee shop. Ipapaalala ko sa'yo, bawal ang pagsusundan. Sinusundan ko lang ang asawa ko. Anong batas ang nilabag ko? Anong ginagawa mo? Siya ang asawa ko. Paano ka nangahas na hawakan siya? Hindi mo siya pinapahalagahan. Ako ang kababata ni Mingzhu. Paborito din ako ni Lolo Shen. Kapag nagdiborsyo kayo, pakakasalan ko agad si Mingzhu. Bago matapos ang taon, ipapahawak ko kay Lolo Shen Ang isang apo sa tuhod. Pangarap mo lang yan? Hinding-hindi ko itidiborsyo si Mingzhu. Sino ka para sabihin yan? 5 taon na akong kasal kay Mingzhu. Wala ka pang anak? Wala kang kakayahan? Na magbigay kay Mingzhu ng masayang buhay. Kung may oras kang magpakabaliw, pumunta ka sa urologist. Ayos lang ako diyan. Si Mingzhu lang ang mahal ko. Ang naging pagtrato ko sa kanya ay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Huwag mong subukang kunin si Mingzhu sa akin. Bitawan mo. Ikaw ang dapat bumitaw. Tama na. Pareho kayong bumitaw? Lumabas ako ngayon para pumili ng regalo sa kaarawan ni Lolo. Hindi para panoorin kayong mag-away. Alis na ako. Alam ko ang gusto ni Lolo. Sasamahan kita. May pera ako. Ako na ang magbabayad para sa'yo. Ang bughaw at puting porselanang pangtsaa ay pamana ng dinastiyang Qing. Bilin mo. Ang German Messenger na ito ay pinakamabuti sa matatanda. Bilin mo. Ang relo na ito, ang bagong Audi na ito. Ang Ariser Inert. Bilin mo lahat. Ang helicopter na ito, Sige. Tigil muna. Pupunta ako sa banyo. Masyadong maingay ang dalawang lalaki. Ang pulseras na ito ay katulad ng isa na nawala kay Lola bago siya pumanaw. Boss, ipakita mo sa akin yan. kaagad. Kaya mo bang bayaran yan? Napakamahal na pulseras? Hindi ka karapat-dapat? Sa masusing tingin, ang pulseras na ito ay mas mababa kaysa kay Lola. Gusto mo nang umalis? Ano ang gusto mo? Ang matandang iyon? Bakit hindi siya kasama mo? Iniwan ka na niya, hindi ba? Kung walang pera, huwag tumambay. Tumingin lang, huwag bumili. Walang hiya. Ibalot mo para sa akin. Sige, gusto mo talagang mang-agaw ha? E di kunin mo lahat ng gusto mo. Pulseras na mura. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Boss, magbabayad ako ng 10 milyon para sa mangkok na ito. 10 milyon. Ang mumurahing mangkok na ito ay peke. May nakita tayong uto-uto ngayon. Sa ilang araw, ang kaarawan ng pinakamayamang tao sa Cloud City. Bilhin mo para mapasaya siya. Sige, pag-usapan natin ang susunod na pelikulang investment. Sige, ibabalot ko na para sa'yo. Nagbid ako ng 20 milyon? Shen Mingzhu, ang gusto mong bagay. Hindi ko ibibigay sa'yo. Nagbid ako ng 30 milyon. Makinis at mainit ang glaze ng mangkok na ito. Klaro na mula sa dinastiyang Qing. Ipinamana sa mga henerasyon. Malamang kahit si Emperador Qianlong ay gumamit nito. Kailangan kong bilhin yon.
Gaga, gusto kong makita. Kung anong lakas mo para makipagsabayan sa akin. Sir, nagbid ako ng 35 million. Muyu King, anong karapatan mong makipagsabayan sa akin? Nagbid ako ng 40 million. Shen Mingju, sino ka ba para makipagsabayan kay Yuking? Nagbid ako ng 50 million. 1 milyon. Miss, Gusto mo pa bang magbid? Dukha ka. Kung hindi mo kayang bayaran, umalis ka. Pasensya, kulang ang laman ng card. ito ay... Hindi sapat. Kulang pa tayo ng 20 milyon. Paano magkukulang ng pera ang isang malaking bituin? Huwag mong sabihin na wala ka ng pera. Hindi ka na makalikom. Ng 50 million? Iswipe ang lahat ng cards na ito. Magkakasama. Sapat na siguro, di ba? Sapat na. Sa iyo na ang mangkok na ito. Gaya ng inaasahan kay Yuking, bumibili ka ng 50 milyong antique sa isang kapritsyo. Hindi tulad ng iba na puro yabang. Kita mo? Shen Mingju. Hindi mo ako matatalo. Gumastos ng 50 million sa sirang mangkok. Mayabang ka pa rin! Ang tawaging mas bobo ka pa sa baboy ay insulto na sa mga baboy. Itong basurang mangkok. Paano iyon nangyari? Basta pa ang pintura sa ilalim. Naloko ako? Gusto ko ng refund. Ang patakaran sa aking tindahan ng Antigo ay kapag naibenta na, walang bawian. Bukod pa riyan, hindi ko sinabing totoo ito. Sinadya mo yon. Pinilit ba kitang bilhin ito? Pinilit ba kitang iswipe ang card mo? Sarili mong kagagawan yun. Ikaw ang may kasalanan nito. Shen Mingju, puta ka. Muyu King, kung magpapatuloy kang manggulo, hindi kita pakikitunguhan ng maluwag. Nako! Nawawala ang pulseras kong brilyante. Ang pulseras na Esmeralda ay nagkakahalaga ng 50 milyon. Tulungan ninyo akong hanapin iyon. Shen Mingju, ikaw ba ang kumuha? Kaya ikaw pala ang nagnakaw ng pulseras. Inaakusahan mo akong nagnakaw. Napakababang klaseng panluloko. Ang naisip mo, kahit isuot pa yan ng alaga ko, masasaktan ang paa niya. Hindi ko na kailangang nakawinang sayo. Bitawan mo ako? Huli ka sa akto. Hindi ka makakaalis. Halughugin siya. Tingnan ninyo itong mukhang pera na mababang klaseng babae. Nagnakaw din ba siya ng ibang antigo? Ang kapal ng mukha mo. Wala kang karapatang isearch ako. Weiwei. Hubarin siya. Pakawalan mo ako. Tigil, sino ang maglalakas loob na humawak sa kanya? Jingyan, ninakaw ni Shen Mingju ang pulseras ni Weiwei. Tumahimik ka. Si Mingju ay hindi kailanman magnanakaw ng anuman mula kanino man. Malinaw ang ebidensya. Nakita ito ng lahat. Natagpuan ko ang pulseras sa kanyang bag. Oo, nakatawag na ako. Makukulong si Shen Mingju. Ang pulseras ko ay nagkakahalaga ng 50 milyon. Hindi ko ninakaw ang gamit mo. Huwag mo akong pagbintangan. 50 milyon lang. Kung talagang kailangan ng kabayaran, ako ang magbabayad para sa kanya. Pero, kailangan muna nating alamin ang totoo. Naniniwala ako na si Mingju ay hindi nagnakaw ng kahit ano. Asawa ko si Mingju. Kung may kabayaran, ako ang magbabayad. Paulit-ulit mong sinasabi na nagkakahalaga ng 50 milyon ang pulseras na ito. Ipa-appraise muna natin ito. Ikaw ang may-ari ng antigong tindahan na ito, kaya dapat eksperto ka sa mga alahas. Ang pulseras na ito ay pangkaraniwan lang na nagkakahalaga lang ng 20 o 30 libo. 20 o 30,000? Kung gusto mo akong dayain, magdala ka ng bagay na may halaga. 20 o 30,000? Iyan ay parang limos ng pulubi. Kalokohan! Ang pulseras ko ay nagkakahalaga ng 50 milyon. Sa palagay ko, ikaw na boss, ay isang talamak na manloloko na walang tunay na kaalaman. Kanina lamang, gamit ang basag na mangkok, dinaya mo si Yuking sa kanyang pera. Eksakto. Dahil hindi ka kumbinsido, Magpaimbestiga ka sa totoong halaga ng pulseras at kung sino ang nagnakaw. Alamin natin ang buong katotohanan. Kung lumalabas na, ito ay nagkakahalaga lang ng 20 o 30,000 pero nangingikil ka ng 50 milyon, pumasok na lang tayo at kumain. Ayoko ng bayad. Saan ka pupunta?
Hanggang sa maliwanag ang usapin. Walang aalis. Hindi ako magsasampa ng kaso. Ano pa bang gusto mo? Inakusahan mo akong nagnakaw at nagsinungaling para mangikil ng 50 milyon. Kailangan mong humingi ng tawad sa publiko, bayaran ng pinsala sa aking isipan, o hindi ka na makakaalis dito. Gusto mo akong humingi ng tawad? Huwag mong ngang isipin yan. E di huwag kang umalis. Habang nandito ako ngayon, Kung hindi mo lilinawin ang pangalan ni Mingju, walang makakaalis sa tindahang ito kahit isang hakbang. Sino ang tumawag ng pulis? ako. Siniraan ng dalawang ito ang asawa ko, ninakaw ang kanilang kwintas, at nangikil ng 50 milyon. Pakisama sa amin sa himpilan ng pulis. At saka, Kunin ang CCTV footage ng tindahan ninyo. Opisyal. Siya ang gumawa. Wala akong kinalaman dito. Siya ang nagutos sa akin. Opisyal. Chu Weiwei, huwag mong kalimutan, ang negosyo ng pamilya mo ay nakasalalay sa pamilyang mo. Ako ang gumawa. Opisyal. Hindi ko sinasadya, nababalisa lang ako. At mali ang pagkakaintindi ko sa kanya. Pakiusap, huwag mo akong dalhin sa himpilan. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Pasensya na. Hindi sapat ang sinseridad. Pasensya na. Ikaw. Hindi ka hihingi ng tawad, ipagpapatuloy ng pulis ang investigasyon nito. Pasensya na, pakakawalan ka. Lumabas ka! Sayang, wala naman dito sa mall na ito na magandang regalo para kay Lolo. May inihanda ako para sa'yo. Ito ang huling pintura na ipininta ni Lola bago siya pumanaw. Napunta ito sa ibang bansa. Paano mo ito nahanap? Binili ko yan sa subasta noon. Ito ay para kay Lolo Shen. Ngayon, ibinibigay ko lang ito bilang regalo. Perfecto. Bibilhin ko sa iyo ang pinturang ito. Magkano? Sa ating dalawa, bakit ka pa bibili? Ang akin ay sa iyo. Ayaw ni Mingju na tumanggap ng libre mula sa mga tagalabas. Mr. Liu, magkano ang halaga nito? Babayaran kita. Ngayon si Mr. Fu ang tagalabas, hindi ba? Ganun ba? Manya! Kasal tayo, kaya legal at tama ang halik. Napakamanyak mo. Hindi naman kita hinalikan. Manyak talaga. Bakit ka pumapel? Mga regalo kay Mr. Shen, handa na ba? Ayon sa utos mo, handa na ang lahat. Ihahatid ang lahat sa loob ng 3 araw. Mabuti. Aso ba si Fujingyan? Nasugatan niya ang labi ko. Mingzu? Anong nangyari sa labi mo? Bakit namumula ang mukha mo? Wala lang. Lolo, matutulog na ako. Tiyak na si Lucian ang may kagagawan yan. Sa wakas, naging matapang siya. Lu, dapat mong panagutan ang ating Mingzu. Mag-propose ka sa kanya sa karawan. Pero Lolo, ako... Walang pero. Sinasabi ko sa'yo, talagang gusto ka ni Mingzu. Kung hindi, nung tinanong ko siya, bakit siya namula? Talaga. Sige Lolo. Sa pigin, tiyak mag-propose ako kay Mingzu. Di ko alam itsura ni Senior Shen. Ang mga dadalo ngayon ay pawang mga negosyanteng Chino. Yu King, napakaganda mo. Ang mga lalaking iyon ay pawang nabighani sa iyo. Tama. Kay gandang babae.
Nahihigitan niya silang lahat. Shen Mingzhu, anong ginagawa mo rito? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Naghahanap ka ba ng bagong sugar daddy na naman? Lahat hal kayo tingnan. Ang babaeng ito ay isang babaeng pabago-bago at malandi. Kung sino-sino ang nilalandi niya. Ito ang piging ng kaarawan ni Senior Shen. Hindi siya ang pakay mo, di ba? Oo nga. Hinahabol mo siya dahil hindi na siya magtatagal. Kapag namatay siya, mamamanahin mo ang kanyang ari-arian. Nangahas kang saktan ako? Pwede mo akong hiyain? Ngunit hindi mo dapat isumpa si Senior Shen. Sino ka ba? Para turuan ako? Hindi ito lugar para sa kabastusan. Shen Mingzhu. Nakikipaghiwalay ka kay Jingyan habang inakit mo si Actor Lu at nilalandi mo ang matatandang lalaki. Sumasayaw ka sa 3 bangka. Kailangan kong sabihin, magaling ka nga. Ang ilang tao ay walang kakayahan, kahit kaunti, kaya umaasa na lang sila sa husay sa kama. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Si Shen Mingzhu ay hindi lamang isang direktor na may pandaigdigang parangal, kundi pati na rin... Kundi ano? Babae lang. Ano naman kung kinikilalang direktor siya? Sa harap ng pinakamayamang tao sa Cloud City, wala siya. Si Mr. Shen ang pinakamayamang tao sa Cloud City, isang negosyanteng bilyonaryo. Sa isang pitik ng kanyang daliri, kayang yugyugin ang mundo ng negosyo. Isang lalaking may ganyang kalibre. Ang mga makadalo sa ika-80 kaarawan ni Mr. Shen ay mga bilyonaryo, ang tunay na mataas na lipunan. Anong karapatan ng isang mahirap at hamak na babaeng dumalo? Hindi ito lugar para sa kung sino-sino lang. Shen Mingzhu, ang dapat umalis ay ikaw. Kung gusto mo akong umalis, hindi ka karapat-dapat. Ang mga bisita ngayong araw ay dapat magpakita ng kanilang mga imbitasyon. Yun was for sharing negosyante at may kilalang tao lamang ang makakatanggap ng imbitasyon. Mayroon ka ba? Tama. Kung hindi ka makapagpakita ng imbitasyon, isa kang manghihimasok. Wala talaga akong imbitasyon. Ang imbitasyon ay kailangan lang para sa mga tagalabas na makapasok. Hindi siya tagalabas. Lucian, sa tingin ko ikaw ay talagang nabubulag sa kanya. Si Shen Mingzhu ay isang babae na puno ng yabang at kalandian. Ang pagtayo niya sa harap ko ay nagpaparumi sa aking mga mata. Kung hindi ka, isang bilyonaryong negosyanteng may imbitasyon, lumabas ka. Sino ang nagsasabing hindi siya bilyonarya? Fu Jingyan? Ang Fu Group ay nag-donate ng islang resort sa Gulf para kay Miss Shen Mingzhu. Narito ang kontrata. Ang isla ng Gulf Resort ay mahigit 100 bilyon. Ang lupa at mga stock ay tumataas pa. Permanenteng halaga. Ngayon, kwalipikado na bang dumalo si Shen Mingzhu? Ang isla ng Gulf Resort, tuway na subasta hanggang 500 bilyon. Isang luxury na isla. Jingyan, bumili ka nga ng isla para kay Shen Mingzhu. Para lang payagan, siyang dumalo sa piging na ito. Malapit na siyang kumapit kay Lucian. At hiwalayan ka. Sulit ba yon? Bawal ba akong gumastos kung gusto ko? Kahit bumili ka ng isla para sa kanya, ano naman? Mababa ang pinagmulan niya. Hindi siya karapat dapat makasama natin sa parehong piging. Kailan pa niraranggo ang tao batay sa estado? Muyu King, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Umalis ka ngayon din. Anong karapatan mong paalisin ako? Dahil ako ang panganay na anak ng pamilyang Shen, may karapatan akong paalisin ang mga makukulit sa piging ng kaarawan ng aking lolo. Panganay na anak ng pamilyang Shen? Ikaw! Huwag mong isiping dahil Shen ka, ay panganay ka na ng pamilyang Shen. Oo, dapat mong i-verify muna ang mga katotohanan bago magyabang. Si Miss Shen, ang pinakamamahal ni Old Shen. At ikaw, ay walang iba kundi isang kaawa-awang ulila. Paano ka nangahas? Marahil narinig mo na iniingatan ni Old Shen si Miss Shen nang lubos at hindi siya lumalabas. And dahil Shen ang apelyido mo, nagkunwari kang siya sa kasamaang palad. Hindi kami ganun katanga para maniwala sa kalokohan mo. Narinig ko na si Miss Shen ay nahulog sa bangin 20 taon ang nakalipas na nag-iwan sa binti niya ng isang peklat na hugis gasuklay. Nangahas kang itaas ang palda mo at ipakita sa amin ang peklat sa iyong binti? Bakit ko dapat ito patunayan sa iyo? At sino ka ba? Ang sinumang magpanggap na Miss Shen
ay dapat palayasin. Tama. Kung di mo mapatunayan na ikaw ang panganay ng mga Shen, dapat kang palayasin. Mapapatunayan ko na may peklat siya sa binti niya dahil noon, pagkahulog sa bangin, ang taong nakilala niya ay ako. Jingyan, para lang matulungan siya, gumagawa ka ng kasinungalingan. Muyuking, kung nangahas kang gumawa ng gulo ulit, papapalayasin kita agad. Jingyan, ipapakita ko sa iyo ng malinaw ang tunay na ugali ng babaeng ito. Sa kanyang binti, walang anumang peklat. Paano nangyari ito? Hahaha, tingnan ninyo. Walang peklat sa kanyang binti. Tiyak na hindi siya si Miss Shen. Sa handaan ng kaarawan ni Old Shen, nagpanggap kang pinakamamahal niyang apo. Shen Mingzhu, patay ka na. Bakit nakatayo pa kayo dyan? Hulihin ang babaeng ito na nagkukunwaring iyong binibini. Sino ang nagsasabing peke ako? Mu Yuking. Kilala mo ba ang tagapagmana ng Shen? Alam mo ba kung saan ang peklat na hugis kasuklay? Ano? Talagang umiiral ito. Itong sampalay, dahil pinunit mo ang damit niya. Walang hiya! Bakit ka masyadong mayabang? Wala kang iba kundi isang pokpok. Ang peklat na ito ay tiyak na iginuhit mo sa sarili mo. Ikaw! Ang sampal na ito ay magtuturo sa inyo ng aral. Lumayo kayo sa akin mula ngayon. Shen Mingzhu, paano ka nanghas na sampalin ako? Hindi ka talaga ang tagapagmana ng Shen. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Sa tingin ko, isa ka lang malandeng pokpok. Mga gwardiya, itapon ninyo sina Muyuking at Zhou Weiwei palabas. Shen Mingzhu, hindi ko hahayaang manalo ka. Anong tagapagmana ng Shen? Hindi ako naniniwala dyan. Wawasakin ko ang lahat ng sayo. Ang pintura ni Lola? Akala ko mahalaga ito. Basura lang ito. Ang walang kwentang regalo. Inaakit mo si Mr. Shen gamit ang murang pintura? Katawa-tawa. Ito ang huling pintura ni Lola Shen bago siya namatay. Nawala sa ibang bansa. Nabawi natin ito. Ito ay napakahalaga. Paano mo nagawang sirain ang napakahalagang pintura? Arestuhin ninyo ang dalawang babaeng ito. Opo. Huwag kang lalapit. Shen Mingzhu. Pupunitin ko ang pinturang ito. Mu Yuking, ibaba mo ang pintura at pwede tayong mag-usap. Shen Mingzhu, kung gayon, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Ikaw? Muyuking, bibigyan kita ng 100 milyon? Kaya ibaba mo na yan. Jingyan, nalinlang ka rin ba ng babaeng ito? Hindi ito nagkakahalaga ng 100 milyon. Kahit ano pa ang halaga nito, basta ibaba mo ang pintura, 100 milyon, 1 bilyon, handang ibigay ko sa iyo. Hahaha! Sobrang gusto mo ba ang babaeng ito? Dati kang gumastos ng 100M sa kanya. Ngayon, isa pang bilyong pambili. Itong basurang pintura. Hindi ko kayo hahayaan sa gusto ninyo. Ayaw mo ba ang pinturang ito? Gagawin ko ang nice ninyo. Hindi! Kung sakaling mawala si Lola, hayaan ang pinturang ito na manatili kay Mingzhu, di ba? Mingzhu. Muyuking, patay ka. Tawagan mo ang pulis ngayon. Ipakukulong ko ang babaeng ito habang buhay. Oh! Puta, ipinare sa sirasirang pintura. Tamang-tama, hahaha. Babae. Paano ka naging kasuklam-suklam? Kasuklam-suklam ba ako? Ikaw ang nagnakaw ng aking lalaki. Sisirahin ko lahat ng meron ka. At sisirahin ko ang mukha mo. Fu Jingyan. Sunggaban siya. Kasalanan ni Shen Mingzhu ang lahat.
Papatayin ko siya? Sino ang mangahas na hawakan ng apo ko? Ikaw ba ang matandang iyon na naging karelasyon ni Shen Mingzhu? Tumahimik ka. Si Ginoong Shen at ang dalaga ay hindi mo pwedeng siraan. Hello, Ginoong Shen. Hello, Ginong Shen. Ikaw ang pinakamayaman. Sa Yuncheng ang bilyonaryo, Ginong Shen. Bulag kang hangal. Sa teritoryo ko, nangahas kang saktan ang aking perlas? Guardia! Kalad ka rin siya. Opo, Gino. Hindi. Bitawan mo ako. Jingyan, iligtas mo ako. Ako sa bagay, isang artista sa iyong kumpanya. Ang magkaroon ng artistang tulad mo ay sumisira sa pangalan ko. Ibigay ang utos. Ilantad ang mga gawa ni Muyo King sa publiko. I-blacklist si Muyo King sa buong mundo. Ipakulong siya. Opo, Gino. Jingyan, wala kang magagawa sa akin? Artista ako sa kumpanya mo. Anong pakinabang mo? Kung i-blacklist mo ako, Jingyan, nagkamali ako. Hindi na ako mangangahas. Nasiraan si Shen Mingzhu. Pakisagipin mo ako minsan. Alang-alang sa mahaba. Panahon ng pagsunod ko sa'yo. Jingyan, huwag mo akong ipakulong. Gagawin ko ang lahat. Tumingon ka at tingnan mo ako. Ikaw, Anak ka ba talaga ng pamilyang Shen? Sa buhay na ito, hindi ko na nais makita. Ang dalawa niyo. Sampalin mo rin ang babaeng ito at itapon sa labas ng Yuncheng. Maawa ka sa akin. Miss Shen! Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hindi na ako mangahas. Mingzhu, May pakialam ka naman sa akin, di ba? Masyado kang nag-iisip. Ayoko lang ng utang sa'yo. Ito ang huling pintura ni Lola na para kay Lolo. Ngunit nasira ng ganito. Ayos lang. Alisin mo na. Kung buhay pa ang lola mo, hindi siya malulungkot sa pintura. Si Mingzhu lang ang aalalahanin niya. Bakit ka na naman nalulungkot? Lolo! Huwag kang malungkot. Hahanap ako ng pinakamahusay na aayos nito at siguradong maibabalik. Hindi mo na kailangang ayusin. Si Xiaolu na ang mag-aayos. Mingzhu, alagaan ka rin ni Xiaolu. Mingzhu, huwag kang malungkot. Mula ngayon, alagaan kitang mabuti. Gusto mo bang Pakasalan ako? Ano? Noon, ipinilit ni Mingzhu na pakasalan ka at sobra ang tiniis niya. Ngayon, kung lalaki ka, igalang mo siya at hayaan mo siyang pumili muli. Mingzhu, pipiliin mo pa ba ako? Lucian? Seryoso ka ba? Siyempre. Mula pa sa una kong pelikula, gusto na kita. Namiss kita minsan. Sa pagkakataong ito, hindi na kita pakakawalan. Ito ay... Masyadong biglaan. Mingzhu? Bigyan mo ako ng pagkakataon na alagaan ka, sige? Mingzhu? Alam kong dati, marami akong nagawang mali sa'yo. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ba ang singsing na ito ay... Sa kabutihang palad, 3 buwan na ang nakalipas. Itinago ito ng yaya. Nung malaman kong ikaw ay ang hinahanap ko, inayos ko ito. Eh ano? Ang singsing ay kayang ayusin, ngunit ang damdamin ay hindi. Ako, alam kong nasaktan kita. Kasalanan ko nun dahil hindi kita nakilala. Naging gago ako. Pero lagi kitang nagustuhan. Handa ka bang patawarin ako? At bigyan ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo? Mingzhu, piliin mo ako. Hindi kita palulungin. Wow, ano ito? Dalawang lalaking nag-aagawan sa isang babae. Sina Movie Emperor Lu at Xiao Fu, ang mga pinaka-prominenteng mga batang talento sa Yuncheng. Masayang-masaya si Miss Shen. Kampihan ko si Movie Emperor Lu. Unang beses niyang magtapat. Sana hindi siya tanggihan. Fu Jingyan, ang gago,
Bakit pa siya nakikialam? Si Lucian ay isang movie emperor. Kung tanggihan niya siya sa publiko, Hindi magandang katapusan para sa kanya. Ang ganda ng singsing na ito. Pwede mo bang tulungan akong isuot? Pumayag ka, ang galing. Mingzhu, ikaw. Fujing yan. Nung una gusto kitang ipaghigante, Ngunit ngayon, sa tingin ko, hindi na kailangan. Wala nang atrasan sa pagitan natin. Gusto pa ba niyang... Makipaghiwalay sa akin? Ang huling pag-ibig ay parang murang damo. Ang mabuting kabayo ay hindi kumakain ng lumang damo. Pabayaan pa ang aking maingat na inalaga ang Mingzhu. Binata, ang ilang pag-ibig ay ang pagpapaalam. Mingzhu. Talaga bang Hindi mo na ako mahal? Mingzhu, salamat sa pagpayag. Lucian? Sa totoo lang, ayaw lang kitang mapahiya. Ano, hindi mo ba ako gusto? May nagawa ba akong mali? Hindi, magaling ka. Pero karapat dapat ka sa mas mabuti. Kung si Fujing yan pa kaya, i-friendzone mo rin ba siya? Paano yun mangyayari? Hindi siya mabuting tao. Pero hindi mo pa rin siya kayang bitawan. Dahil lang iniligtas ka niya, nung bata pa siya, kaya rin kitang protektahan. Hindi rin kita kailanman iiwan. Lucian, iba iyon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung gusto ko pa ba si Fujing yan. Alam ko lang, nasa aking puso ngayon. Walang puwang para sa sinumang lalaki. Kaya kong maghintay. Lucian, hindi nagdudulot ng pag-ibig ang paghihintay. 5 taon akong naghintay. Kaya pala ganito na ang nangyari. Nakita mo rin, hindi ba? Sa palagay ko, hindi mo ako tatanggapin. Magkakaroon ng mabubuting babae na mas magaling humusga kaysa sa akin. Sige. Hindi ako isang taong hindi kayang bumitaw. Kung hindi tayo maaaring maging mag-asawa, maaaring pa rin tayong maging magkaibigan. Kung sakaling bubulihin ka ni Fujing yan, sabihin mo sa akin at tuturuan ko siya ng leksyon. Hindi ko sinabi na sasama ako sa kanya. Maaari mo bang ibigay sa akin ang huling yakap bilang pamamaalam sa relasyong ito? Sige. Mingzhu, talagang sinabi niyang oo sa kanya? Talagang ayaw niya sa akin. Nasaktan ko siya ng labis. Paano ako karapat dapat sa kapatawaran? Pinakasalan mo si Miss Shen 5 taon na ang nakalipas. Naging malamig ka sa kanya. Pinalumpu mo ang kanyang mga binti. Iniwan mo siya para sa iyong dating kasintahan. Sa isang maikling drama, hindi ka karapat dapat sa kanya. Kaninong panig ka? Nasa panig ako ng katotohanan. Mas magaling ka kaysa sa maraming lalaking bida sa maikling drama. Sa isang maikling drama, Dapat kang magmadaling pumunta at halikan si Miss Shen ng sapilitan. Manood ka ng mas kaunting maikling drama. Hindi ito maikling drama. Itigil ang masasamang ideya. Ang nagbilit ng halik dati? Kay Miss Shen, ikaw ba yon? Iba yon. Noong mga oras na yon, wala pa siyang ibang tinatanggap. Ngayon, may pinili na siyang iba. Ihanda ang mga papeles ng diborsyo. Ilipat ang lahat ng ari-arian ko sa kanya. Balak mo bang umalis nang wala kang dala? Nung bata ako, ipinangako ko sa kanya na alagaan ko siyang mabuti. Ngunit hindi ko tinupad ang pangako ngayon. Kung ako pa rin ang pipiliin niya, ang ari-arian ay magiging regalo sa pakikipagtipan. Kung may iba siyang pipiliin, Ituring mo itong dote niya. May tanong mo kung ano ang pag-ibig sa mundong ito. Ito ay nagpapasakop sa isa't isa. Natutunan mo rin ba iyan sa isang maikling drama? Hindi. Sa internet ko natutunan. Magtrabaho na. Opo, boss. Mingzhu, ang makita kang magpakasal sa ibang lalaki ay aking parusa sa pagsira ng aking pangako.
Tungkol naman sa singsing na ito, Kung magiging makasarili ako, hayaan mo akong itago ito bilang alaala. Yuking, ano ang gagawin ko? Ayokong itapon sa Cloud City. Makakulong pa ako? Tatanungin mo ako kung ano ang gagawin. Sino ang dapat kong tanungin? Umalis ka! Dito na lang kita ihahatid. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Sige. Shen Mingzhu, dahil sa iyo, ako ay walang tirahan at nawasak. Bakit ang yabang mo? Hindi kita hahayaang makaligtas dito. Shen Mingzhu, gusto kong mamatay ka? Fujingyan! Fujingyan, Gising! Huwag mo akong takutin. Paano naging si Fujingyan? Ako? Hindi ko sinasadya. Ayokong saktan ka. Hello, ito ba ang ospital? Fujingyan, gising! Huwag mo akong takutin. Huwag kang umiyak. Buti na lang hindi ito nadumihan. Pasensya na. Maaring Kailangan kong umalis muna. Ate, ano ang nangyari sa kapatid ko? Hindi pa ba tapos ang operasyon? nasa operasyon pa siya. Pasensya na. Sinusubukan niya akong iligtas at nasaktan siya. Hindi mo kasalanan, ate. Kasalanan yon ni Muyo King. Kanina, ginagamit niya ang demanda laban sa iyo para takutin ang kapatid ko. Kaya naman pumayag ang kapatid ko na alagaan siya. Ano? Akala ko lagi na hindi niya alam ang tama at mali. Miss Shen, bago ang aksidente si Mr. Fu, ay humiling sa akin na ihanda ang mga papeles ng diborsyo at ilipat ang lahat ng kanyang ari-arian sa iyo. Handa siyang bumitaw at hayaang magpakasal ka sa iba. Ang buong ari-arian ng pamilya, Fu, ay iyong dote. Pagkatapos, hindi mo na kailangang manatiling balo. Ano ang ginagawa niya? Binabayaran ako? At saka, ito ay natagpuan sa opisina ng kapatid ko. Na isinulat para sa iyo. Para sa mga mata ni Mingzhou lamang. Pasensya na. Noong malaman kong ikaw ang batang babaeng hinahanap ko, bukod sa pangungusap na ito, hindi ko alam kung ano ang sasabihin upang maipahayag ang aking pagkakasala. Ang tanging kaya kong gawin ay ayusin ang singsing na damong ito. Kung galit ka sa akin, O gaganti ka sa akin? Tatanggapin ko iyon ng buong puso. Kung maaari, ibibigay ko ang lahat, kahit ang aking buhay, upang makabawi sa iyo. Nesko lamang na ang aking asawang si Mingzhou ay magkaroon kung mapayapang buhay. Paano niya nagawa ito? Binigyan niya ako ng lahat kahit ang kanyang buhay. Paano naman siya? Ang kapatid kong lalaki ay nakalabas na. Nakalabas na ang kapatid ko. ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ano? Ang kapatid ko, siya... Presidente Fu, Hindi! Huwag? Fujingyan, huwag kang mamatay. Hindi ko pa naririnig na humihingi ka ng tawad sa akin ng personal. Bumangon ka! Mingzhou, ang mga patay ay hindi na bumabalik. Hayaan mo siyang umalis. Hindi siya maaring umalis. Sinabi mong mananatili ka sa akin habang buhay. Sinira mo ang mga pangako sa unang kalahati, sa ikalawang kalahati, hindi ka maaring sumira ng mga pangako. Mingzhou, lakasan mo ang loob. Hindi niya gustong makita kang malungkot. Fujingyan, pinapagalit mo lang ako at pinaluluha mo ako. Hindi mo ako napapatawa. Paano ka mamamatay? dinadala siya sa morgue. Fujingyan, bumangon ka. Kung hindi ka babangon, gagamitin ko. Ang pera mo para mag-alaga ng mga lalaki, natirahin sila sa bahay mo, Kakainin ang pagkain mo. gagamitin ang mga gamit mo. Hindi mo ba ako gusto? Gising ka. pinubuhay mo akong muli. Fujingyan. Fujingyan! Kung mamatay ako, gagamitin mo ba ang pera ko para mag-alaga ng lalaki?
Huwag kang mamatay. Hindi mo pa ako nababayaran ng maayos. Mula ngayon, kailangan mong alagaan ng mabuti si Mingzu. Pinsan, ang galing. Hindi ko pa natutunan ang negosyo mula sa iyo. Ginoong Fu, ang galing. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang plot ng maikling drama. Salamat. Hindi ako interesado. Mula ngayon, interesado lang ako sa aking asawa.